Check ako ng document yung make sure walang mali at walang kulang. Mahirap kasing magpa-correct ng legal document, dapat lahat tama. Okay? Check numbers, check every letter there. Chinek mo yung mga information mo. Pero Carol, I'm going to send that also to you. Yes, Okay. para pag uwi, ma-check mo pa rin. Okay Pag po. sabihan mo kagad ako, okay na rin, ganun ha. Opo. Para bukas, parehistro na natin. Okay. Kapag walang mali. Ha? Same lang po. Oo, carbon na yan, carbon. Kaya yung una lang ang session ko. Ready na kayo? Pero, Ready na talaga kayo? Handang-handa na ba kayo? okay. Handang-handa na ba kayo? Walang atrasan. Ito. O, di ba sabi ko sa'yo, kailangan may bouquet? Hindi, okay lang yan. Ihahagis po ba yan? Nadadalawa lang kaming abay? Okay, let's start. John Daver, Masinas. Is that correct? And Carol Louis. Yes po. Okay, John Daver and Carol, kayo ay naparito ng pusang loob, walang nagpilit sa inyo. Tama ba? Kayo ay naparito sapagkat gusto yung magpakasal para mapagsama mas maayos. Siyempre kayo naparito dahil dito itong namamahalan. Hirap naman yung kakasal tapos napipilitan lang. Sigurado na. Okay, kaya ako tinatanong mga bagay nito is because marriage is a lifetime commitment. Madali po itong pasukin pero hindi ka madali lumabas. Dadali mo po ito habang panahon. Kaya sana nasa harap po kayo ngayon, hindi lamang dahil may anak na kayo. Hindi lang dahil kailangan yung isa't isa. Dapat mahal niyo talaga ang isa't isa. Good afternoon to you. I'm Reverend Jericho Huson and happy to want to solemnize your wedding today. Ako ang magkakasal sa inyo, John Daver and Carol. This 23rd of March 2026 dito po sa Manila City Hall. We are gathering today in the sight of God and angels, of course, with the presence of our friends, to celebrate one of life's greatest moments. To give recognition to the worth and beauty of love and to add our best wishes and blessings to the words which shall unite you, John Daver and Carol, in the holy matrimony. Tayo ay nagtitipon-tipon ngayon sa mga mata ng Diyos at mga anghel sa presensya ng ating mga kaibigan upang saksihan ang isa sa mensahe ito ng inyong buhay upang bigyan pugay ang halaga at kagandahan ng pagmamahal at bigyan ng basbas ang inyong pag-iisang dibdib. John Daver and Carol sa isang banal na kasalan. According to the book in Genesis 2 verse 18, then the Lord God said, "It is not good for a man to be alone. I'll make him a helper suitable for him." Hindi ka raw dapat nag-iisa sa mundo, Carol. Kaya pinag-iisa iyo si John Daver. John Daver, ganun din ikaw. Hindi ka rin dapat nag-iisa sa buhay. Pinigay sa iyo si Carol upang iyong makasama at iyong maging katuwang. And it should be now until forever. Take note of that, ma'am, sir. Dapat ngayon, magpakilanman. Hindi ngayon, hanggang ganitong panahon lang. Walang inspiration dito ang kasal na ito. Sana pahalagahan. Bigyan niyo ng importansya. Sana po panghawakan ninyo. Para kung kayo ay magkaroon man ng hindi pagkakaunawaan sa mga darating na araw, alam niyo kung importante sa inyo to. Hindi niyo ito pababayaan na masira. Na kahit na sino, o kahit ano. John Daver and Carol ngayong araw na ito ay ginagawa niyo opisyal ang inyong pagsasama. Kaya araw na ito, ginagawa niyo legal ang inyong pagsasama. Ginagawa niyo legal ang inyong pamilya. Tama? At ngayong araw na ito, pinagbubukod na kayo sa mga mata ng Diyos at sa batas natin dito sa Pilipinas upang maging legal na mag-asawa. Well, therefore, after this wedding, you'll be already one in mind, one in heart, one in soul, and one in affection. Pagkatapos ito, kayo ay hindi na dalawa. Kayo ay isa na lamang sa kasal. Sana po, maging maayos ang lahat sa inyong dalawa pagkatapos ng kasal na ito. And remember that after this wedding, haharap kayo sa mundong ito. Dapat magkahawak ang kamay. Dapat asang bilang mag-asawa. Okay, gagawa na kayo officially ng inyong sariling buhay, pamilya, panghawakan na po sana. John Daver and Carol also remember that marriage changes lives. Nakakapagpabago ng buhay ang kasal. Yung buhay niyo dati, hindi na magiging ganun pa rin, katulad ng dati. Sapagkat sa kasal may ka-activate ito na commitment and responsibility sa isa't isa. Ibig sabihin, kung ikaw, kasal ka na kay Carol, committed ka na sa kanya, wala ka na ibang pwede tingnan. Isa lang. It also applies to you as well, Carol. At tandaan niyo na dapat kayo ay maging responsable sa isa't isa. Hindi na bilang partner na, hindi na bilang boyfriend na girlfriend. Mamaya, bilang legal na asawa na. Okay?
Tatay kayo, magkakaroon ng karapatan sa kanya bilang legal mong asawa. Carol, magkakaroon ka ng karapatan kay John Labor bilang legal mong asawa. At tandaan nyo, ikaw John Labor, pinipili mo si Carol, legal mong asawa. Tama ba? Carol, pinipili mo si John Labor, legal mong asawa. Kung ganun pinipili ng isa't isa na inyong makasama habang panahon. Tanggapin niyo sana ng buong puso ang isa't isa. Tanggapin niyo ng buong kaluluwa. Tanggapin mo lahat ng maganda sa kanya. Kahit yung hindi maganda, kailangan mo tanggapin yun. Tanggapin niyo ang pagkatao ng isa't isa palagi. Kung meron kayo na baguhin, nasa sa inyo pag-uusap na po yun. Sabi nga nila, the most important decision that one would make in his or her lifetime is choosing the one whom you'll marry. Pero kung kayo nandyan, ay sigurado na kayo. Sapagkat talagang pinipili niyo ang isa't isa. Harold and John Weaver also remember that marriage, it is honorable. It is created and instituted by God, signifying the mystical union, which also rests between Christ and the Church. So may this be adorned by cheer and abiding love. Ang kasal po ay banal at sagrado. Ito po ay ginawa ang dinisenyo ng Panginoon. Sinasalamin po nito ang pag-iisang dibdib ng dalawang nilalang at nakalantay ito kay Kristo at sa simbahan. Kung kaya ito ay binubuo ng tunay po ng hanggang pag-ibigan. Kapag pinapalihistro natin ang dokumento ito, bukas kagad, legal kayo mag-asawa. Okay? Ang buhay may asawa, may mga alituntunin na dapat din na sinusunod. Ito po ang ilan. Una, sana huwag kayong gagawa o mag-iisip man lang ng anumang bagay na alam niyo ikakasira ng inyong pagsasama. Pag alam mo, mag-aaway pa, huwag mo na lang gawin. Sana na, parang daw yung mahal ng isa't isa kahit sinyanak pa, kahit madagdagan pa yan. Hindi mahirap ipagluto ang iyong asawa. Hindi mahirap magsabi na I love you bago matulog. Or hindi para sa iba, pero para sa akin healthy. Sana ganun kayo. Sana rin huwag kayo magtatago ng kahit ano sa isa't isa. You should always have openness in everything you think of, and in everything you desire. Ano mga plano, isensyon ng bagay na gagawin ng isa, dapat para ganyan ka lang. Kaya nga po asawa, dapat may kinatuhan. Okay? Sana rin kung meron naman kayong ma-encounter na hindi pagkakaunawaan sa mga darating na araw, advice ko sa inyo, pag-usapan nyo bagay ng maayos. Lahat ng bagay tandaan nyo kapag usapan ng maayos. Remember, communication is very important in marriage. Dapat palagi kayo nag-uusap, dapat nga sabay kayo nag-arasal nagsisimba, sabay kayong kakain, sabay kayong matutulog. Ganun po ang mag-asawa. Sabay niyong gagawin yung mga bagay na magpapasaya sa inyo. Travel together, shop together, gawin niyo yung mga bagay na magpapasaya sa inyo ng kasama ng iyong buong pamilya. No? At ikaw, John Labor, ikaw ang dapat na maging ulo, hindi ko ito. Ikaw dapat ang masunod, hindi ka sunod. Carol, submit yourself to your husband and his loving care. Ikaw dapat yung maging leeg, ikaw mag-direction kung saan siya titingin. And also, please keep your life always private. Kung meron kang hindi naintindihan kay John Weaver, Carol, huwag mo na sabihin sa iba. Advice pa diretso mo sa kanya. It's just between the both of you. Mas magandang ganun. Ganun din para sa iyo kay Carol. At also, sana ay ituloy yung isa't isa, hindi lang asawa. Kung hindi kaibigan din. Mas masaya pa. At sana, kung ikay galing sa trabaho, pagod, hindi maganda yung araw mo, no? Medyo malas, no? Sana pag-uwi mo, huwag mong ibubuntol sa iyong asawa. At ganun din naman para sa iyo. And also, iwasan yung magtatalo pagpatungkol sa pera. Always remember, pera kinikita lang yan. Pero yung pamilyang meron kayo, hindi mo mabibili. And before you decided to get married, meron kayong pagmamahal. Tama ba? Bago kayo magkaroon ng pagmamahal, meron kayong tiwala, respeto, at pag-unawa. Please always put those things within the relationship. Tandaan nyo palagi, love, respect, trust, and understanding. Pero ang pinaka-importante po sa lahat, ilagay yung sentro palagi yung Panginoon. Hindi kayo maliligaw. Ang pagsasama nyo, ito yung magtatagumpay. Ito hindi na para magtagal. Ito yung magiging panghabang buhay na. According also to the book, the husband, love your wife and never hurt her. Carol, submit yourself to her husband. Remember, whoever has been united in the eyes of God, let no one ever separate them in this world. Walang makakapag-iwalay sa dalawang taong nagmamahalan sa kanyang mga mata at sa batas natin dito sa Pilipinas. Habang lumalakad ang panahon, dumadaan ang mga araw, mas makikilala nyo ba ang isa't isa. Sana lang lahat ng mangyayari sa mga darating na araw para sa ikabubuti ninyo at ng inyong pamilya. Ngayon, sana at least yung mga sinabi ko, maisa-isip, maisa-puso ninyo pa rin. Salamat. Itatanong ko pa ba kung may tututol pa sa kasal na ito? Tayo tayo, short prayer lang. Hindi ako sure. Let us pray. Our Father in heaven, Creator, Savior, and Designer of marriage, we turn to you this afternoon asking that we be glorified by what takes place. That this ceremony would honor you and reflect the serious of the vows to be spoken.
May this ceremony bear minor tasks of spoken similar vows to our spouses in the past.